Kasunod ng mga lindol sa iba't ibang bahagi ng bansa, muling nagpaalala ang PHIVOLCS ng mga dapat gawin at hindi dapat gawin para manatiling ligtas sa sakuna. Ang do's and don'ts tuwing may lindol, alamin sa pagtutok ni JP Soriano. Sa mga nagdaang lindol sa Cebu, Northern Luzon at sa Davao Region, kita sa ilang video ang mga kababayan nating nag-duck, cover, and hold. Ito ang rekomendasyon ng PHIVOLCS na dapat gawin kung abutan ng lindol. Pero napuna rin ng PHIVOLCS ang iba na sa halip na mag-duck, cover, and hold ay tumakbo palabas habang lumilindol. May mga nakikita tayo mga adults sa Cebu, sa Davao also, na nagtatakbuhan during the shaking, which is hindi natin nire-recommend yan kasi ang sinasabi natin, if there's a strong shaking, you stay put, you do the duck, cover, and hold. Paalala ng PHIVOLCS habang lumilindol, huminto at protektahan ang iyong ulo. Kapag nagtakbuhan daw kasi, imbis na pagbagsak ng mga debris, mas may peligro ng stampede o ipitan sa dagsa ng mga tao. Kasi kung tatakbo ka during the shaking, pwede kang matumba. Yung kasunod sa'yo, sumunod sa'yo, pwede ring matumba, and then yung magpa-pile up na yung mga bodies. Hindi rin inirekomenda ng PHIVOLCS ang pagpanik sa mas mataas na palapag kapag yumayanig. Kasi kung during the shaking, aakyat ka, tas, yun na, dahil natatakot ka na bumagsak yung building, ganun din, yung building magbabagsak yan during the shaking. It's not after ka nakarating sa taas and saka yan babagsak. At pag tumigil na yung pagyanig o paggalaw dahil sa lindol, sabi ng PHIVOLCS, huwag niyo na raw pilitin pang umakyat sa mas mataas na bahagi ng building. Sa halip, bumaba na agad sa fire exit o sa exit para makalabas ng mabilis pero maingat sa inyong building. Pero kung sakaling wag naman daw sana abutan ko ulit ng aftershock, mag-duck, cover, and hold at magtago sa mas matibay na bahagi ng gusali gaya ng sa ilalim ng pintuan. Kung abutan ng lindol sa labas o kalsada, ipinapayo pa rin ng PHIVOLCS ang duck, cover, and hold at huwag tumakbo. Iyakin lang na malayo sa poste o puno na pwedeng bumagsak. Paano naman kung abutan ka sa loob ng sasakyan? Doon ka muna sa car and then stay there. And then once the shaking stops again, pwede ka nang but you have to stop the car. Kung sa dagat ang epicenter ng lindol, posibleng magdulot ito ng tsunami. Kaya sa mga nakatira sa tabing dagat, lumayo at lumikas na agad. Senyales ng tsunami kapag nakitang umatras ang tubig at may malakas o kakaibang natural sound o tunog sa dagat. Takbo ka na kaagad to a higher place. Huwag nang mag-Facebook Live. Ang ginawa pa, parang nag-Facebook Live pa yata, which is, paano kung bumalik yun as tsunami wave and mataas yung alon? Para sa GMA Integrated News, JP Soriano, nakatutok 24 oras. Ngayon po sunod-sunod ang mga lindol, napapanahon din daw na suriin ang mga istruktura sa Metro Manila para malaman kung kakayanin nito sakaling tumama ang The Big One o malakas na lindol dulot ng paggalaw ng West Valley Fault. Nakatutok, si Nico Wahe. Mga simbahan, bahay, gusali at tulay ang ilan sa mga pangunahing nawasak sa mga nagdaang lindol. Paano kung yumanig sa Metro Manila ang pinangangambahang The Big One? Ayon kay Engineer Danny Domingo, dating Pangulo ng Association of Structural Engineers of the Philippines, kung ang mga estrukturang pribado o panggobyerno ay nakasunod sa updated na Structural Code of the Philippines, kakayanin daw nito ang malakas na pagyanig. For buildings that were constructed using the 1992, beyond the 1992 earthquake, medyo confident ako na it should survive earthquake like this, no? Kasi after the July 1990 earthquake sa Baguio, na-upgrade yung code, no? So, the design that conformed with the code after this 1992 earthquake should be able to resist or to withstand the earthquake. Bago kasi ang magnitude 7.8 na lindol sa Baguio noong 1990, hindi gaanong binibigyan pansin ang seismic detailing sa mga gusali o kung paano nito kakayanin ang malalakas na lindol. Kaya kada pag-upgrade ng National Structural Code of the Philippines, mas isinasaalang-alang na ang mga fault system na makakalikha ng lindol. Sabi ni Engineer Domingo, sa ibabaw mismo ng West Valley Fault na maaaring magdudulot ng The Big One kapag gumalaw, may mga nakatayong estruktura ngayon. I can see some building still on top of the fault line. Yeah. Specifically in Pasig
Naunang sinabi ng PHIVOLCS base sa pag-aaral na kapag gumalaw ang West Valley Fault na tumatawid sa silangan ng Metro Manila, mahigit 50,000 ang maaaring masawi at mahigit 100,000 ang masaktan. Kailangan din daw suriing mabuti ang mga tulay sa Metro Manila, gaya ng Guadalupe Bridge. It must be a top priority to inspect all those flyovers and bridges. And if needed, it must be retrofitted to be upgraded. Not only because of yung bugbog, no, but also code upgrades. Ang sabi nga ni Presidente, hindi tayo pwedeng magsara ng bridge na yon, which is a main artery in Metro Manila na dinadaanan ng halos lahat ng residente ng Metro Manila ang Guadalupe sa EDSA kung walang alternatibo. So mamadaliin natin gawin yung mga temporary detour bridges doon starting hopefully itong quarter na ito masimulan na. And then we can start retrofitting na the Guadalupe Bridge and other bridges. Assessment of other bridges is ongoing and as soon as possible and budget permit. Sa 2015 version ng NSCP na ginagamit ngayon, kasama ng tinitignan kung gaano kalapit sa isang active fault ang isang gusali. At kapag nasa 15 kilometers mula sa fault ang itatayong gusali, required na magkaroon muna ng seismic study bago aprobahan ang disenyo. The seismic load calculation is based on the distance specifically from the valley fault system. So the closer you are, the greater seismic force that you have to use in your design. In our experience, kapag nag-X-ray kami ng mga building, usually yung mga buildings that were built earlier, masyadong malalayo yung mga anilyo near support, no? So, that's one of our observation. So, kaya mas worried kami doon sa medyo lumang building. No? Para sa GMA Integrated News, Nico Wahe, nakatutok 24 oras.